kakatapos na lang natin yung pictorial kanina, photoshoot for that product. And then, nanggaling din ako sa Farwania para kuhanin yung mga cellphones na pinagawa namin. I think that's almost 10 cellphones ng company na pinagawa namin. So, pinik up ko nung kanina. And then now, I'm now heading to the airport ng Kuwait. Para naman pick upin yung ilang mga employees namin na parating, yung mga newly hired employees namin na parating. This is part of the not job, but it's a voluntary work para matulungan ko yung aming company kasi super duper ako very thankful sa company namin kasi mahal nila ako syempre, and saka higit sa lahat napakabait nung may-ari tsaka mga kasama ko sa trabaho, especially yung aming human resource Sergey at saka the rest of the people inside are napakabait. So that's why tulungan natin na pick upin yung isang driver namin. Sarado kasi ang Philippines ngayon sa hiring. Kung nagkataon siguro na mayroong hiring sa Pilipinas ngayon, most of the people that we are going to hire are from the Philippines because mas masarap makatrabaho kasi mga Filipino, very hardworking people. But since close, so we just diverted our hiring muna sa India. So yun na. And pipick upin namin yung isa din sa mga driver. Last week may mga dumating na 4, 5. Yun, maliban din sa last week na 10 na dumating. So ngayon, isa lang itong parating ngayon. So, pipick upin natin siya. Okay? Samahan niyo po ako. I think ito na siya. So finally, nakita na natin siya. Si Nesh. Siya si Nesh. Samahan namin. Hi, thank you so much. So, we're going now sa kotse para makapunta sa office. And, where are you from? Kerala, India. Nice. Welcome back. So, your first time here in Kuwait? Yeah, first time. Oh, so first time here in Kuwait. So, welcome to Kuwait, bro. Thank you. This is our service, okay? Seatbelt? Yeah, please. Do the seatbelt. It's okay. Now we are going back to office. And I think diretso siya ng accommodation ngayon. And again, welcome to Kuwait, Sinesh. Thank you. Yeah. You are for car driver, correct? Yeah. Okay, car driver. Okay, so let's go now to our accommodation. Bye. This one, bro. Okay, that's it. Here are some of the other guys that we have picked from the airport. Hi. How are you? They're very good friends. Nice friend. My friend, my best friend. Yeah. Okay, thank you, bye. You know what, guys? Why I always want to help people like the other nationalities. Kasi sabi ko sa sarili ko, I am blessed kasi I have lots of learning. Nung ako ay bata pa, elementary, nag-high school, sa dami ng mga tao na kilala ko, ang dami kong mga learnings na naipon. Kaya siguro kahit saan magpunta, I always stand sa ibang mga tao. And yung nakausap ko nga kanina na isang Indiano, isa dun sa mga naging kaibigan ko na rin dito, na galing siya sa bukid, nag-farm siya. It's not new to me actually. Imagine kahit muna ako nasa Pilipinas, nasa Mindoro, ganoon din naman. Galing din ako sa hirap, pero hindi ako nahiya sa mga tao. I always stand sa aking mga opinion, okay?
Yung iba nga lang, pag nagkasita ako, medyo nami-misinterpret nila. It's because of hindi ganun kalawak siguro ang kanilang isip pagdating sa understanding the other opinions of the other people. Pero ako, direct na lang, carry lang. Tulad ngayon, sipin mo, my profession before when I was in Dubai is nandun yung level ng alam mo yun, sa fashion industry. But now, I'm here and sabihin nyo, nasa probinsya ng Kuwait pero happy ako because of I know na may mga bagay akong nagagawa at na itutulong sa ibang lahi. That's the most important thing of all. Kasi ang pinakamahalaga sa buhay natin at laging dala-dala ko yung pangarap sa akin ng nanay ko na mas mabuti ang tumulong ka sa ibang tao kaysa ikaw yung tulungan. And isa yun sa mga dahilan kung bakit I am very happy palagi sa mga bagay and basta happy lang ako na tulad ngayon may mga tao kang natutulungan kasi nung ako nag-iisa iba rin yung naging buhay ko dati. And ramdam ko yung hirap ng buhay kaya ayaw kong maranasan ng iba. Kahit paano gusto ko makatulong din sa kanila. And yun na siguro yung pamantayan ko sa buhay ko bakit ako ay laging gustong tumulong sa mga tao. Though tama naman sabi ni ba, hindi pwedeng itulong mo lahat kasi bandang huli nag-iisa ka sa mundo. Wala mga tutulong sa'yo. Yes, tama po sila doon kasi na-experience ko rin yan eh. Pero yun kasi yung norm nila eh. Yun yung norm nila na hindi ko kayang pigilan yun kasi doon sila lumaki. Doon gumagalaw nilang mundo, umikot ang kanilang mundo. Pero sa akin, okay lang kasi mahalaga pa rin sa akin is that madami akong mga bagay na naitulong sa kanila. Alam ko balang araw tatatak sa utak nila yon na meron palang ganun. Alam mo yun? Di ba? So, ayun. Na-share ko lang kasi kaya natin pasalamatan lahat ng bagay. So, we are here now in the office. After natin mahatid doon sa accommodation, yung isang driver na dumating. So now, ang gagawin ko naman ngayon is that I will try to help my boss sa kanila sa mga overtime ng mga employees and after this, pasa natin sa kanya and then swelduhan time.